Na itong pagpunta natin, malamig na yung pagpunta natin. So, sa akin, personally, nagustuhan ko lahat ng mga ginawa natin nung araw na to. Hindi na talaga siya kaya eh, kasi ang dami kong gustong puntahan sa Sapa. Pinagkumpara ko po yung walk-in rate tapos Klook rate. Mas mura talaga kay Klook, okay? Hello guys! I'm back again with another video at ngayon dito sa video na to sasabihin ko sa inyo ang summary ng mga nagastos natin, pinuntahan natin yung mga ganaps, itinerary, yung airfare, yung hotel, yung activities, lahat patungkol sa ating recent trip na Sapa and Hanoi, okay? So here with me, meron akong kasama ditong laptop na kung saan para detalyado kong masabi sa inyo at inilista ko na dito yung mga dapat kong sabihin para wala akong makalimutan, okay? So, let's proceed. Magsimula na muna tayo syempre sa introduction, then after that is lumipat na tayo sa itinerary. After that is a budget, and yung budget ay hihimayin natin sa hotel, airfare, activities, and of course, pocket money. Okay? Then yung pinaka-last part is travel tips tulad ng mga previous video tulad nito. Okay? So ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na nagpunta po tayo sa Vietnam noong November 20 hanggang November 28. So, disclaimer lang, ito pong trip natin sa Vietnam na to, ilang beses na tayo nakapunta sa Vietnam, pero first time nating nagpunta sa Sapa, okay? So, third time ko na sa Hanoi, yun lang, para lang to make it clear. Yung November 20, biyahe time yun eh. Ano yun? Parang kumbaga nasa aeroplano tayo, at yung November 28 is biyahe time din at nasa aeroplano din tayo doon, okay? So, ito. In total, November 20 to November 28 po tayo bumiyahe, papunta doon sa Vietnam. So, November 20, Ninoy Aquino, papuntang Noi Bai. Lalagay ko dito, per day yung mismo naging ganap natin. And noong November 21, is syempre, madaling araw pala, bumiyahe na tayo, papunta doon sa mismong Sapa. And medyo matagal siya. Naaalala ko, 5 hours and 10 minutes yung ating biyahe. Pero sa mga napapanood kong vlog, is 6 to 7 hours yung biyahe. So, I think mabilis yung biyahe sa atin, di ba? So, yun. Yung November 21 is Sapa arrival. So, nagpunta na tayo doon sa Viet Trekking Sapa. Tapos, kumain tayo doon sa Paradise Restaurant na sikat yung mga spring rolls, yung pho, tapos yung fried rice nila, ganyan. Nasubukan natin yan. Napanood nyo naman na yan sa mga previous vlogs. Tapos, nagpunta tayo ng Kong Cafe and gumawa tayo doon ng, nag-explore tayo doon. Quick exploration lang ng mismong city center nung gabi, okay? Yun ang ganap natin November 21. November 22 is nagpunta tayo sa Sun World Legend Fancy Pan, na kung saan yun po ang pinaka-peak ng Indochina. Then, Sapa Station kasi yun ang una mong pupuntahan bago ka mag-Fancy Pan. Then, yung White Cloud Cafe, okay? So, napanood nyo naman na yung vlog na yan. And, ngayon po, gusto kong sabihin sa inyo na itong pagpunta natin, malamig na yung pagpunta natin. Pero, additional fun fact, nung nagpunta tayo noong November 22, sakto lang yung lamig. Pero, November 23, nagyelo po doon sa mismong Fancy Pan. So, ito, ilalagay ko dito yung mismong video. Makikita nyo dyan, nagyelo po yung sahig ng mismong peak. Pero, nagpunta tayo doon, hindi naman nagyelo. So, sayang. One day lang naman yung pagitan. Okay? November 23 naman, nagpunta po tayo sa sikat na Alpine Coaster na first time nating tinry na nakatatlong beses tayo. Nakakala ko isa lang. Akala ko ma-ditch ko pa yung pangalawa. Ganon. Pero nakatatlo tayo doon. And nahilo tayo doon. Kung napanood niyo yung vlog. Then after nun, magkalapit lang sila ng Moana Sapa. Nag-Moana Sapa na tayo. Then after nun, nag-Cat Village tayo. Then nung gabi is nag-explore ulit tayo ng city. Yung city, in-explore natin. Then pinuntahan natin yung Sapa Lake. Siyempre, sikat na sikat yun. Tapos yung mga maiilaw na lugar, okay? So, panoorin nyo na lang yung mga previous vlogs. Lahat ng mga sinasabi ko dito ay binlog ko lahat, okay? Kinabukasan is yung November 24, rest day natin siya. And yun yung araw na kung saan ay inilaan natin na Sapa to Hanoi, okay? And pauwi lang tayo nun. All day tayong nasa biyahe, nagpapahinga, natutulog, ganyan. So, yun po yun. November 25 is nagpunta tayo sa Ho Chi Minh Mausoleum, then Temple of Literature, then Hoa Lu Prison. So, yun po yung pinuntahan natin. DIY to. So, itong araw na to, inilaan ko to sa tipong parang mapunan yung mga yung cravings ko sa history ng Hanoi, okay? So, yun, talagang parang history tour siya, ganyan. So, DIY to. Panoorin nyo na lang yung vlog. So, okay siya. Libre dun sa mismong mausoleum ni Ho Chi Minh. Dun sa Temple of Literature may bayad. Tapos dun sa Hoa Lu Prison may bayad din dun. Okay? I-DIY nyo yan. The best. Grab lang ang gamitin nyo. Makakapunta na kayo dun. Or kung malapit lang sa inyo yun, lakarin nyo. Okay? Noong November 26 is nag-Old Quarters food tour tayo. Tapos may kasama yung Train Street visit. Morning yan. Minaximize natin yung araw na to eh. So, morning yun ang ginawa natin. Kumain tayo ng kumain ng morning. Tapos nag-Train Street tayo. Then, after nun is nagpunta agad tayo ng Lotus Sky Deck.
yung observation deck doon. Napanood nyo na rin yan. Then, nagpunta tayo sa The Note Coffee. Tinignan natin doon yung Note Coffee natin. I mean, yung note natin doon sa Note Coffee. Then, ang pinakalas na ginawa natin nung araw na yan is ang bus sightseeing tour. Okay? So, sa akin, personally, nagustuhan ko lahat ng mga ginawa natin nung araw na to. Pero, yung mismong tawag doon, yung food tour, second time na natin doon. Pero gusto ko pa rin kasi talagang itry. Mahilig kasi ako makinig talaga patungkol sa mga pagkain, sa mga lugar, ganyan. So, I suggest, kung first time nyo sa mismong Hanoi, is itry nyo yung food tour. Kakaibang klaseng experience. Kasi diba, usually kapag kinakain mo lang siyang ganyan, tapos na-research mo lang, okay. Pero maganda ka din yung malalaman mo yung mismong istorya ng food na yon, ganyan, at kung ano pa man, okay? Then, kinabukasan, November 27, ito po yung ating last full day sa Hanoi. O, di ba? Ang bilis natin sa Vietnam. Then, ang ginawa natin nun is nag-book tayo ng Incense Village plus handicraft tour na kung saan whole day din siya nangyari at nag-enjoy din ako sa mismong paggawa ng parang plato, ganyan. So yun, nag-enjoy ako talaga doon. And after no, nung kinagabihan no, nag-check out na tayo, tapos nagpunta na tayo sa Nui Bai International Airport. Then yung November 28 is yun, from Nui Bai International Airport going back to the Philippines. So yun po ang naging biyahe natin, okay? So far, okay siya. Okay tong mismo mga naging ganap natin, pero alam nyo, kung bibigyan ako ng pagkakataon na may baguhin dito at ibibigay ko yung tip na to sa inyo is mag-allot at least 3 days na full sa Sapa. Kasi ito technically yung akin, 21 to 24. So 21 papunta ako doon, tapos 24 pauwi na ng Hanoi. So 22 at 23 lang yung full day ko. Meron po akong hindi napuntahan. Ito ilalagay ko dito yung Glass Bridge sa Sapa. And hindi na talaga siya kaya kasi ang dami kong gustong puntahan sa Sapa. So yun ang hindi natin napuntahan. Pero kayo po, puntahan nyo po yan. Though medyo pricey doon kapag ka solo traveler, yung from doon sa mismong city center going there. Parang as far as I know, nakalimutan ko, sabi ng mga friends natin sa Davao, si Ate Christine, tas si Ate Michelle, 1.5 million dong ata o 1 million dong yung binayaran nila sa mismong car pa lang going there. So medyo pricey. So isipin nyo, mag-isa tayo, babayaran natin yun. Tapos meron pang presyo ng Glass Bridge doon. As far as I remember, wait, titingnan ko dito sa note ko, 1,142 pesos yung ticket price doon. Meron saklok yun. So ilalagay ko dito yung link sa mismong ibaba, yung Glass Bridge ticket sa Sapa kung gusto nyo magpunta dyan. And I highly suggest na gawin niyo yan para ma-maximize nyo talaga yung Sapa trip nyo. Though sa akin kasi, hindi ko na siya nagawa, pero okay lang din naman. Nag-enjoy naman ako. And medyo takot din naman talaga ako sa height. So parang okay lang din sa akin. Pero if ever kayo, kung mahaba-haba po yung oras nyo, mura lang din naman yung hotel sa Vietnam, is ang gawin nyo, mag-spend kayo doon ng at least 3 full days. Okay? 3 full days kasi yung isang araw doon, tapos yung isang araw, is parang puro biyahe na lang ang gagawin nyo. Pwede namang ang gawin nyo, gabi kayo mag-cabin bus, ganon kung may available kasi yun ang mabilis maubos. So, sa part natin, nauubos yun, okay? I mean, naubos na. So, yun po. Okay? So, mag-move na tayo ngayon sa ating budget. Okay, ngayon magpunta na tayo sa hotel. Dalawa po ang naging hotel natin sa ating Vietnam trip. Yung unang hotel natin isang Viet Trekking Sapa. So, yung link ilalagay ko dito sa ibaba. And yung duration of stay natin dyan is from November 21 to November 24 at ang price nun is 13,092 pesos. And yung pangalawang hotel natin is yung Hanoi Brilliant Hotel. From November 24 naman tayo doon to November 28. At ang presyo naman na nakuha natin doon ay 13,874 pesos. Okay, so in total, ang binayaran natin sa dalawang hotel natin is 26,966 pesos. Okay, so far sa dalawang hotel na yan, okay naman, wala tayong na-experience na aberya or masamang experience, ganyan. So, I highly recommend. Okay? So, okay siya sa akin. Masarap dyan magstay. Masarap ang mga pagkain dyan. And sulit. Okay? Lalo na sa Viet Trekking Sapa. Pagka nagsapa kayo, yun ang piliin nyo. Pinaka the best hotel yan. Yan talaga din yung pinupuntahan ng mga tao. Meron yung dyang Viet Trekking Cafe. Okay? So, next, airlines naman tayo. Okay? So, ngayon po gusto ko na sabihin sa inyo, noong una, meron talaga ako nakabook na ticket. Kaya lang medyo hindi pumasok sa schedule yung talagang matagal na nating binook na ticket kasi tayo nagbubook tayo ng ticket ahead of time, super ahead of time. And bigla nga kasi tayo nagka-project kay USJ, yung Universal Studios Japan na binida ko sa inyo before. So ngayon, hindi natin nagamit yung piece of fare nating ticket, pero piece of fare talaga siya. Pero ito ngayon ang ating ticket kasi pinaghiwalay ko na siya. Kasi dapat originally ang trip natin, share ko na sa inyo, is Hanoi at Da Nang. Pero since problema sa schedule,
is Hanoi na muna tayo ngayon at Sinapa natin, okay? So, dapat Hanoi, Sapa, Danang talaga ang ating trip. Pero yung Danang natin, gagawin natin yung sa susunod. Kasi nakapag-vlog na rin naman ako sa Danang, guys. So, yung screenshot, ilalagay ko dito. Ayan, kaya lang cruise trip yon. So, yun. So, separate vlog na lang natin pag-usapan yon. So, ngayon, mag-proceed na tayo. Yung airline po natin, yung papunta natin, Manila to Hanoi, is Philippine Airlines PR595. Okay? So, yung flight date natin is November 20 at yung flight time natin is 23:10 to 1:40 a.m. Okay? At ang presyo po ng ating ticket dyan is 11,438 pesos. Meron na yung baggage allowance, okay? Na 20 kilos. So, medyo mahal, no? And again, nire-recommend ko kung gusto nyo pong magtipid is mag-piso fare kayo. Wala lang talaga akong choice. Kaya nag-Philippine Airlines na rin ako ng part na to, okay? Then, yung pauwi naman natin is Cebu Pacific, 5J. Ilalagay ko dito yung nakalimutan ko yung mismong code. Tapos, November 28 siya, yung flight date. Tapos, yung flight time natin is 2:30 to 6:40 a.m. Okay? So, Hanoi to Manila siya. At ito po, hindi to piso fare price. Regular fare din to. So, ang presyo po nun is 5,978 pesos with baggage allowance. So, parehas po yan. May 20 kilos na baggage allowance. Okay? So, in total, magkano ang binayaran natin sa ating flight? Okay? So, 17,416 pesos. Dalawang flights na po yan. So, Philippine Airlines yung papunta, Cebu Pacific yung pauwi. And again, pwede kayong mag-book ng piso fare and usually ang piso fare 7,000 lang round trip with 20 kilo na baggage. Okay? So, kayo na po bahala kapag kayo po ay bubuk. So next, magpunta na tayo sa activities. So, dito po sa ating trip ngayon, meron tayong binook kay Klook, meron tayong binook kay trip.com, okay? So, yung binook natin kay Klook is una, nag-book tayo ng 4G eSIM for Vietnam, 15 days yung validity at 60 gig yung data in total kasi syempre as a content creator, kailangan natin talaga ng madaming data. So, ang presyo po nun is 979 pesos, okay? Then, ito naman, Sunworld, Fansipan. Sunworld, Fansipan, ticket. So, Fansipan cable car yon at Muong Roa Monorail. Ang total price naman nun is 2,238 pesos. Next naman is Alpine Coaster Ride. So, ang presyo naman nun is 442 pesos. Then, next naman is Old Quarters Food Tour plus Train Street Visit. Ang presyo naman nun is 4,330 pesos. So, ito po ay technically ay good for 2 packs tong 4,330. Pero kayo, pwede kayo mag-book ng 1 packs lang. Tapos, kung may kasama kayo, o kunyari, kung dalawa kayo, ganyan, o tatlo, o edi, itong 4,330 na to, good for 2 packs. So, okay, again, hindi po ito ang tunay na price, okay? So, itong naman, Hanoi Sky Lotte Observation Deck yung next natin na binook. So, ang presyo naman nun is 479 pesos. Then, next na binook natin is Hanoi Sightseeing Double-Decker Bus Tour. Ang presyo naman nun is 313 pesos. Tapos, ang huli nating binook na ginawa natin nung last day is ang Incense Quang Phu Khao plus Handicraft Village Tour. So, ang presyo naman nun is 2,526 pesos. Okay? So, in total, ilalagay ko dito, ang total price po na binook natin kay Klook ay 11,307 pesos. Okay? So, lahat yan sulit, lahat yan worth it. At yung mga mismong hindi tour dito, yung mga ticket-ticket lang, pinagkumpara ko po yung walk-in rate tapos Klook rate, mas mura talaga kay Klook. Okay? So, kaya don't you worry. Talagang pinakikita ko sa inyo sa vlogs ko ano yung mas makakamura kayo. Plus, kapag gagamit kayo ng code kong Paul Ivan Klook, magkakaroon kayo ng extra 5% off discount. Okay? So, makikita nyo naman yan. Pagkumparahin nyo pag nagpunta kayo doon, I'm sure, okay? I can attest to that. Mas mura po ang Klook rate versus sa walk-in rate dito sa mga pinakita ko sa inyo activities. At makikita nyo yan o nakita nyo na yan sa mga vlogs na pinlog natin. Okay? So, trip.com naman. Dito naman sa trip.com, ang binook naman natin dito is yung G8 cabin bus. Okay? So, yung G8 cabin bus po is yung nakita nyong sinakyan natin from Hanoi to Sapa at Sapa to Hanoi. Okay? So, ang binook natin na Hanoi to Sapa, November 21 nangyari yon. Ang presyo nun is 1,049.88 pesos. Okay? Tapos, yung G8 cabin bus naman na binook natin ng Sapa to Hanoi, November 24 naman siya. Ang presyo naman nun is 1,178.88 pesos. Okay? Tapos, in total, ang binayaran natin sa dalawa na yan ay 2,229 pesos. Round trip na po yon ng Hanoi to Sapa at Sapa to Hanoi. Pero, yung akin pong ginawa na yan, medyo napamahal ako. Bakit? Kasi,
Originally, dapat G8 yung papunta ko at yung pauwi ko, Klook bus ko, yung bus ni Klook. Pero nagandahan talaga ako sa service nitong G8 cabin bus na to. Bakit? Kasi guys, mayroon na siyang airport pick-up, tapos yung mismong ride mo papuntang Sapa, tapos meron pang hotel drop-off sa Sapa. So parang walang-wala ka nang iisipin doon, hindi ka na mag-grab papunta doon sa mismong pick-up point, hindi ka na mag-grab papunta doon sa mismong hotel mo. Super sulit na. At ganun din kapag kapabalik. Merong mag-pick up sa inyo sa Sapa hotel nyo. So yung mismong Sapa to Hanoi, kasama na dyan. Meron ng mga kasamang drinks and etc. Tapos kasama pa din dyan yung pag-drop off nyo, ay pag-drop off nila sa inyo sa mismong hotel niyo sa Hanoi. Kaya, napagdesisyonan ko na ito na lang din yung ibubuk ko. Kaya nga naubusan tayo ng oras nung mismong participation date natin dito sa pauwi natin sa Hanoi. Kasi ang ganda guys ng service nila. Yung mismong tour operator, napakabait. Pinapipili pa ako, okay lang ba sa'yo sa upper deck or lower deck, ganyan. Kumaga parang sinusure niya and sinasabi ko, motion sickness ako, kaya sa lower deck ako nagpalagay. Kaya yun, okay siya. And I highly suggest na ito yung i-book nyo kasi super sulit niya at the same time mabango yung unan na mismong hinihigaan ko doon. Tapos malamig yung aircon. Kayo na lang bahala. Patayin nyo kung lamigin kayong tao, ganyan. At ang mahalaga, malinis, mabango, komportable. Yaan ang mahalaga. Meron kayong mga mahahanap doon sa mismong airport na mura, ganyan, and so on. Pero kasi, nasubukan ko to guys. Promise, itataya ko sa inyo ang ating name. Napakaganda ng experience natin dito at pinakita ko din naman sa inyo, okay? So, if ever magsasapa kayo, i-book nyo to, okay? So, pagpaplasin natin yung binook natin kay Klook at binook natin kay Trip.com, ang total price po ng activities natin is 13,536 pesos. So, yan po in total yung ating binayaran. Then, next na natin is yung pocket money. So, yung pocket money po natin, ang winidraw natin doon is 6 million dong, di ba? So, in total, ang ating pong pocket money sa mismong Vietnam is 13,878.63 pesos. Okay? So, ngayon, pinaka-final na to. Magkano ang nagastos mo, Ivan, in total sa lahat ng yan? Sa lahat ng activities, tours, hotels, airfare. Ang total po na nagastos natin, pagpaplasin natin lahat ng yan, ay 71,800 pesos. Okay. Mahal ba? Yes, mahal po. Okay. So, ngayon, sasabihin ko sa inyo kung paano kayo mas makakamura. Yung ginastos ko po, mahal. Gusto for transparency purposes, sinabi ko sa inyo, pero kayo po, mas mapapamura kayo. Sa paanong paraan kayo mas mapapamura? Mag-book po kayo ng piece of fare, okay? Mag-book kayo ng piece of fare kasi yung binook ko nung una, originally piece of fare to. Pero since nagkaroon tayo ng mga ganaps, meron tayong mga inattend ng events, is nabago yung flight schedule natin. But at the same time, at least na-push pa rin natin siya. Bibigyan ko kayo ng 3 iba't ibang presyo dito, okay? Since I'm sure hindi naman lahat tayo 71,800 yung magagastos tulad na nagastos ko, ngayon bibigyan ko kayo ng option. Ito. Yung lahat ng ginawa ko, kung susundin yung hotel, kung susundin yung activities, kung susundin yung itinerary, pero walang airfare, kasi syempre magkakaiba-iba tayo sa airfare, ang gagastusin nyo lang po is 54,384 pesos. Walang airfare yan. Kung gagawin nyo lahat ng pinakita ko dito. Next, without hotel, ang presyo naman po is 44,834 pesos. Okay? So, without hotel naman yan. And, yung pangatlong price naman na papakita ko sa inyo is yung airfare is pang piso fare. Okay? Kasi po, yung atin pong mismong presyo ay hindi siya piso fare talaga. Pricey talaga yung ating flight. And yung flights natin is 17,416 pesos. O, diba? Ang mahal nun. Mahal talaga yon. And ngayon, bibigyan ko kayo ng option kasi usually, makakakita kayo kapag ka piso sale sa mismong Cebu Pacific or AirAsia. Ganyan piso sale ba sa AirAsia? Hindi ko sure. And ngayon, yung mismong price na papakita ko dito is 17,000 pesos kasi usually ganun po ang ticket natin pag round trip pagka nakakascore tayo ng ganitong klaseng sale. So, yung piso fare price na lahat ng pinuntahan natin plus piso fare na presyo na 7,000 pesos natin i-compute, ang magagastos nyo po ay 61,384 pesos. Okay? So, yun. What if pa kapag mura yung hotel nyo at piso sale kayo? O, diba? So, yun. At least binibigyan ko kayo ng mga iba't ibang options kasi for sure hindi naman tayo magkakamuka pero at least may idea kayo. Okay? Binibigyan ko lang kayo ng idea. So, yun po. In total, tayo ang nagastos natin 71,800 and kayo, nasa sa inyo na po yan kung ano ang hotel nyo at kung ano ang airfare nyo. Pero kung susundin nyo itinerary natin, yun po ang inyong magagastos. And so far,
ito po yung pinaka-solid na itinerary na parang okay siyang itry. Masusubukan nyo talaga lahat. Pero kung first timer kayo sa mismong Hanoi, is meron akong ginawa na playlist. Ayan, papakita ko sa inyo. Medyo one year ago na tong mismong vlog na to, pero napuntahan ko po dyan lahat, pati mga Halong Bay, ganyan. Kung first timer kayo, I highly suggest na subukan nyo lahat ng natry ko dito sa playlist na to. Kasi second time ko na po sa Hanoi, kaya medyo may mga hindi na ako nagawa. Pero kung kayo po ay may gagawin pang iba, I highly recommend na gawin nyo po yung mga ginawa ko dito sa playlist na to. Kung first timer kayo sa Hanoi, pero kung sapa lang naman yung ginawa natin ngayon, okay na yan, okay? So, yun po ang mismong mga naggastos. Ngayon, bibigyan ko kayo ngayon ng mga travel tips naman at advices. Okay? Ngayon, magsimula na muna tayo sa Sapa travel tips. Then after nun, Hanoi travel tips. Then next nun is Vietnam in general travel tips, okay? So, sa Sapa travel tips, number 1, stay at least 5 days sa mismong Sapa. Sinabi ko na sa inyo yan kanina. Bakit ko sinasabi yan? Kasi po, 2 days agad mauubos nyo agad sa biyahe time. Kasi malayo talaga yung Sapa from there sa mismong Hanoi City Center, kahit sa Noi Bai, ganyan. Okay? So, ako po, yon ang aking regret at some point kasi hindi nga tayo nakapag-glass bridge. So, yun. Kayo po, mag-stay po kayo ng 5 days kasi magkakaroon kayo din ng 3 full days kapag ka 5 days kayo sa Sapa. Tapos, yung 3 full days na yun, lahat magagawa nyo na doon. Okay? So, next, mura ang mga jackets and winter clothes sa Sapa kumpara sa Hanoi. So, ako, yung mga nakita nyo sinuot ko dun sa Sapa ko siya binili, okay? So, tinuruan tayo ng mga newfound friends natin from Davao na doon mura, okay? So, if ever kung maghahanap kayo ng shop, ang murang shop po ng bilihan ng winter clothes is sa tapat ng Phuong Nam Hotel. So, hanapin nyo lang yung Phuong Nam Hotel, then yung harapan nun, doon kayo bumili ng mga winter clothes kasi super mura doon, okay? Napaka-mura talaga. Then next, if winter months ang gusto nyo, para sure, pumunta kayo ng November to February, okay? So, iba-iba yung mga nakikita ko online na winter months. Pero, personally tayo, nalamigan tayo nung part natin at November tayo nagpunta. And, di ba sabi din ng tour guide natin na si Dylan sa Hanoi, start nung mismong araw ng food tour natin. Kasi malamig na nga talaga. So, para sure, pwedeng last week ng November kayo magpunta. Pwedeng December, sure na yan. January, sure na yan. At February, sure na rin yan. Okay? So, yun po ang mga gawin nyo. Tapos, next tip ko, hindi po senior citizens, tapos hindi po PWD friendly yung Cat Village. Okay? So, ngayon pa lang, wina-warningan ko na po kayo kung meron po kayong makakasama na lola nyo, lolo nyo, ganyan, or kahit sino pa man po yung kunyari PWD na tuhod ay hindi capable pumanik. I mean, umakyat sa mga stairs, ganyan, at bumaba. Yun po. Warning po yun kasi sa Cat Village talagang puro pababa. Yung iba matatarik pa yung mismong hagdan, ganyan. Tapos yung papanik, medyo mahirap din. So yun po, hindi po siya senior citizen friendly talaga. Like, saan mo tingnan? Pa-entrance at pa-exit, talagang hindi talaga friendly, okay? So, yun po. This warning na to, sa lahat ng mga nagpaplano na kasama yung grandparents, may kasama PWD, pwede sigurong, kung gusto nyo pa rin i-push, is sa hotel na lang sila, or iwan nyo na lang sila muna sa isang area na kunyari, doon sa mismo city center na kahit papano ay makakalakad-lakad sila sa mga coffee shops, ganyan. Hindi po bahala, okay? And sa Cat Village kasi, hindi kasi kayo doon makakapunta ng 1 hour lang yung ikutin nyo. Masyadong maikli. So, parang I think mga 1 hour, hindi pa rin pwede. Kahit mga 2 hours or 3 hours, yun po kasi ang dapat yung i-google sa Cat Village. Okay? Then next, available ang Grab. Yung mga nanood kasi ko ng mga ibang mga vlogs, may mga time doon na hindi daw available yung Grab. Pero, hindi natin i-invalidate yung mga sinabing hindi available. Baka kasi noon hindi talaga available. Pero ngayon po available, okay? So, yung travel dates natin sa mismong Vietnam trip natin, ilalagay ko dito. So far, simula nung date na yan, and so on, talagang available na po yung Grab. And walang Grab bike doon. Okay? Akala ko din may Grab bike kasi nakalagay din sa mismong app. Pero puro Grab car lang. Okay? So, mura lang po. And so far ako, kapag ka nag-grab ako, parang 50 pesos to 70 pesos lang yung mismong Grab price na mga binabayaran ko. Pero ang medyo malayo is yung mismo hotel going there sa Alpine Coaster. Pero, additional tip to, meron kasing free na shuttle from city center going doon sa mismong Alpine Coaster. So, ilalagay ko dito yung instruction dito sa mismong screen, okay? So, nabasa ko lang din yan sa comment section. Hindi natin nasubukan yan, pero pinaalam ko sa inyo para just in case kapag ka po nagplano kayong magpunta doon, okay? Next,
Tapos na tayo sa Sapa, yun lang naman ang mabibigay ko sa inyong tip. So if ever kung meron kayo ibibigay pang tips para sa mga future na readers natin sa comments at sa mga future makapanood nito, i-drop nyo lang dyan sa comment section sa mga nakapunta na dyan sa Sapa. So ngayon, lumipat na tayo sa Hanoi. Yung Hanoi travel tips naman po natin is number 1, you can DIY all the places but still try the food tour, okay? Ako talaga, bias ko talaga yung food tour sa Hanoi kasi talagang may experience nyo talaga yung mga food at may explain sa inyo kung ano yung mismong history ng food na yon, kung ano yung nilalaman sa food na yon, and etc. Okay? And yung DIY naman na part na sinasabi ko sa inyo, pwede yung i-DIY yung mismo nandun sa lugar. Like yung Mausoleum ni Ho Chi Minh, yung mismong Temple of Literature, yung mismong One Cam Lake, yung mismong mga observation deck, ganyan. Lahat pwede yung mga coffee shops, pwede. Pero, kung kayo po ay pupunta sa mga Halong Bay, Ningbi, ganyan, I highly recommend mag-Klook Tour po kayo. So, if ever kung magbubook kayo ng Klook Tour, may code ako, ilalagay ko dito sa screen. And, panoorin niyo po itong playlist ko na to. Ito po yung additional tip ko. Meron akong old playlist, okay? 1 year ago lang naman yan. Pero, nakapunta na ako dun ngayon. Ganun pa rin naman ang mga itsura. Ganun pa rin ang mga maibibigay ko sa inyo suggestion. So, updated pa rin at some point yung mismo mga sinasabi ko dyan. Wala pa rin pinagbago sa Hanoi. So, yan po, panoorin nyo po yan. Kung napanood nyo to, itong mismo entire travel series natin na Sapa in Hanoi, panoorin nyo rin to. Kasi ito pong mismong playlist na to, ano po siya, perfect siya for first-timers, okay? So, yung link ng playlist na to, ilalagay ko na lang dito sa description para makita nyo, okay? Next po, kung mahilig kayo sa alcohol drinks at kung mahilig kayo mag-party, magpunta kayo sa Beer Street. Okay? So, bakit ko binibigay itong additional travel tip? Kasi, hindi ko po siya pinuntahan and baka magustuhan nyo. Kasi, para maging complete yung experience nyo. Kasi, baka mamaya kasi may mga taong naghahanap ng ganyang mag-content sa akin. Pero ako po, nag-iingat lang ako kasi mag-isa lang ako. So, hindi ko pinupuntahan yung mga ganong lugar pag mag-isa. Okay? Pero kung may kasama ako, pwede ko naman siyang puntahan. Kaya kayo, pwede nyo pong puntahan if ever kung gusto nyo magpunta. So, yun. Sikat po sa Hanoi yung Beer Street. Okay? So, in general na travel tip, number 1, mura lang po sa Vietnam talaga. Mura lang sa Vietnam. Actually, yung Vietnam, isa sa mga countries na namumurahan ko talaga ng todo. Katabi siya ng Thailand, Taiwan, saka Indonesia. Sila po ang mga may murang mga pagkain, murang mga hotel. Though sa Taiwan, hindi mura. Pero sa Vietnam, super mura talaga. Okay? And aside from that is, I felt safer now kumpara nung unang punta ko. Ewan, parang feeling ko, napaka-safe ngayon sa Vietnam kumpara nung unang punta ko. So, okay siya. Kung safety lang ang iniisip nyo, okay na i-consider nyo ang Vietnam. And kung pagkukumparahin yung Saigon, tapos yung Hanoi, mas madami kayong mapupuntahan sa Hanoi at mas safe sa Hanoi, sa feeling ko, okay? Yun yung nararamdaman ko at yun yung naramdaman ko nung nagpunta ako doon, okay? So, yun lang naman po. And so far, I think nasabi ko na lahat. At kung meron kayong mga naging thoughts dito sa vlog na to, sa video na to, is feel free to drop it lang dito sa comment section. Plus, kapag ka po meron kayong ibubook na tour at activities, hotels kay Klook, use my code PaulIvanKlook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Again, Ivan de Guzman po. At abangan niyo pa ang mga susunod nating travel series dahil one thing is for sure, grabe po talaga ang inihanda ko para sa inyo sa mga susunod na travel series natin. Again, Ivan de Guzman po. So far, ito ang magiging full travel series na last natin ngayong taong 2024. Again, maraming salamat po sa pagpapanood ng ating mga vlogs ngayong 2024. So, yun lang. Thanks!